Magandang gabi, no? Sa inyong lahat mga kabayan, no? Ang pag-usapan natin kung ang sugo po ba, no? Kung sino ang sugo sa Pilipinas saka sa Amerika, ano? So ngayon mga kababayan, ang pag-usapan natin ngayon ay yung sugo, no? Ng mga kapatid nating Islam, no? Ito po upang wala na po kayong mga iniisip, no? Kung sino ang mga tunay na sugo sa buong mundo. Sa kapatid nating Islam, ang sugo po, totoo pong sugo si Propeta Muhammad, no? Sa ating dakilang ama o ni Allah, no? Totoo pong sugo si Propeta Muhammad. Yun po ang katotohanan. Nandiyan pinakamaraming banal na espiritu nasa Islam, no? Sa kapatid nating Islam na napakarami sa kanila ang banal na espiritu ng Diyos Ama. Yun po ang katotohanan, yun po ang sinabi ng Ama, no? Sila po ay si Propeta Muhammad po ay sugo po talaga ng dakilang ama o ni Allah, si Propeta Muhammad. Ito po ang masasabi ko po sa inyo, ang katotohanan upang parating ko sa inyo upang hindi na po kayo tatanong pa, no? So ngayon, pinahintulot ng dakilang ama sa Islam ang simbahan. Pinahintulot niya dahil ang Islam ay walang masamang intensyon sa kanilang mga puso tungkol sa simbahan. Wala silang masamang intensyon. Wala di sila nag-aano ng abuloy para itayo ng simbahan, kundi ang kanilang patakaran ay humihingi sila sa mayroong mga kaya na gumagawa ng para ipagawa ng kanilang simbahan. Hindi po sila naningil po ng hingi ng abuloy. Kaya malaking sa kanila po ang dakilang ama. Dahil tulong-tulong sila, hindi po abuluyan ang kanilang simbahan po, no? Upang maunawaan po, tulong-tulong po sila talaga ang kapatid nating Islam. Kaya po napakalaking sa kanila ang pahintulot talaga ng dakilang ama ang kanilang simbahan, no? Ayan po ang katotohanan. Hindi po maitayo po ang kanilang simbahan sa pamamagitan po ng abuloy, kung hindi po talaga pong tulong-tulong po sila. Ayun po ang sinabi ng dakilang ama. No, wala silang intensyon sa kanilang mga puso na itayo ang simbahan para panilingan, no? Panilingan ng abuloy, no? Ang iba ang kapatid nating mga Islam, iba po ang patakaran, iba po ang nasa kanilang puso, no? Totoo po, nagmula sa puso ang kanilang simbahan, no? Para maitayo yung simbahan, tulong-tulong sila lahat, no? Nagambagan sila lahat, hindi po abuloy, no? Kaya pinahintulot sa kanila. Yun po ang katotohanan mga kabayan. Ito po ang masasabi ko sa inyo, no? Yan ang katotohanan. Bakit pinahintulot sa Islam ang simbahan? Bakit hindi pinahintulot sa hintil, no? Tayong mga hintil, hindi pinahintulot dahil masama, talaga likas sa masama sa mga hintil ang puso ng mga hintil. Ayun po ang katotohanan. Pero sa Islam po, napakagaling talagang sila ng ama. Napakalapit nila sa ama. Ang mga Islam po ang katotohanan. Sasabihin ko sa inyo. Mayroon pa akong sa inyo, no? Sasabihin pa, idugtong ko na rito. Sa Israel, nandyan ang presensya ng Diyos Ama hanggang ngayon po, hindi iyan pinabayaan ng dakilang ama ang Israel po, sa madaling sabi. Wala, sila po ang puno, talaga puspos ng banal na espiritu, ang Israel po, no? Pangalawa itong Islam, no? Islam po, yun po ang katotohanan. Ayun po ang katotohanan, no? Nasa puno ng banal na espiritu ang ang Israel, at ang itong Islam po ang pangalawa, na nandyan po ang espiritu ng ating dakilang ama sa mga Islam, no? Ito po, totoong propeta po. Wag niyo po kayo magtalo-talo. Totoong propeta ang Muhammad, no? Si Propeta Muhammad, totoong propeta. Sinasabi na po ng ama yan. Siya may sugo niyan. Si Diyos Ama mismo o si Allah ang may sugo niyan ni Propeta Muhammad. Ayun po ang katotohanan. Hanggang dito na lang po.